Katulad dito, mga kababayan, kung naalala ninyo, si Kerwin Espinosa. Ano yan kay Kerwin Espinosa, Kento? Naalala ninyo, mga kababayan, noon si Kerwin Espinosa, kalaban niya ni Laila de Lima. Si Laila de Lima diniin ni Kerwin Espinosa para makulong. Pero, mga kababayan, alam nyo ba ang kalaunan? Si Kerwin Espinosa ay naghintay na palang kuning witness laban kay Digong sa ICC, kinausap na pala siya. Diba? Kaya pala, mga kababayan, si Kerwin Espinosa binawi ang mga sinabi laban kay De Lima kasi, mga kababayan, si Kerwin Espinosa ay isa pala sa interview ng ICC interviewer or investigador para kunan ang statement at gawing witness laban kay Digong sa war on drugs. Nako. Kaya pala, mga kababayan, bumaliktad si Kerwin. So, kung ganito nangyari, mga kababayan, na bumaliktad si Kerwin, do you think itong mga 18 Marines hindi rin babaliktad? Pakinggan ninyo si Kerwin Espinosa. Ito hanapin ko lang, mga kababayan. Nako, magugulat kayo dito. Ito, Kerwin Espinosa. Kerwin Espinosa. Ayan, nasaan na ba yun? Patay kayo dito. Si Kerwin Espinosa. Ito, pakinggan nyo. Sinungalingan ni Albuera Lady May. Download the trip.com app. Pakinggan ninyo. Kung si Kerwin nga, bumaliktad kay Trillanes. Ito pa kayang 18 Marines? Hindi. Pakinggan ninyo. Sinungalingan ni Albuera Lady Mayor Kerwin Espinosa ang Facebook post ni Attorney Levy Baligod na kinausap siya ni dating Senador Sonny Trillanes sa pagtestigo sa International Criminal Court. Itinanggi rin niya ang umano'y pagbigay ng security detail ni dating Congressman Zaldico. Exclusive, may umaarangkad ng balita, si Maan Macapagal. Ayan na. June 13 noong nakaraang taon, nagtungo sa Pilipinas ang isang ICC investigator at nakipagpulong kay Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa para sa... Narinig ninyo? Kaya itong 18 Marines, napaka-imposibleng hindi babaliktad yan. Biruin nyo si Kerwin Espinosa, kinausap ng ICC investigator para kay Digong doon mag-witness sa ICC. Pagtestigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noon pa niya ay pinangako sa sariling lalaban para sa ama. Ngayon, kung naalala ninyo, anong sabi ni Kerwin Espinosa nung bumaba si Digong? Inutusan ako ni Bato na idiin si De Lima. So, ibig sabihin, para makulong si De Lima, inutusan siya ni Bato. So, nilaglag niya si Bato. Anong ginawa ni Bato? Nga. Walang nagawa. Kasi bakit? Si Kerwin ay nakalaya na, powerful na. Kaya nagsorry si Kerwin at saka ngayon mayor na siya. Hindi na siya basta-bastang matumba ni Bato. At ngayon, mga kababayan, eto na. Binawi lahat ni Kerwin Espinosa ang mga planting evidence laban kay De Lima. At eto na, binalikan na si Digong. Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na napatay sa kulungan sa kasagsagan ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Noon pa yan, siguro nung nasa loob pa ako, napasyahan ko na yan na bigyan ko ng hustisya yung pagkamatay ng aking ama. At hanapin ko talaga ang hostisya. Ang nandun lang ako, si Kerwin, saka yung isang testigo namin. In fact, during the interview ng ICC Biruin investigator, ninyo, abogado din yata ni Kerwin, si attorney, si attorney Palad. Diba? Tingnan nyo. Basta ko din Hindi kasi pwedeng may kasama si Kerwin na lawyer yan. Dahil ang investigator na yon independently ginagawa ng mga ICC. Ayon kay Espinosa, hindi totoong si dating Senador Sonny Trillanes ang nagtulay sa kanya sa ICC. At lalong hindi siya binigyan ng security detail ni dating Congressman Zaldico. Walang katotohanan yung issue na yan. Kahit nakita ko lang si Trillanes during Senate hearing. And the rest, yun po yung Senate hearing na umamin siya na gawaan lang at pinilit siyang idiin si De Lima. Yun daw yung time na nakita sila.
Pero in the rest, ayun na, bumaliktad na si Kerwin. Lahat na, idiniin na si Digong. Na kung saan noon, si Digong tinulungan niya para makulong si Dilima. Pero ngayon, si Digong ipapakulong na niya lalo. Sa mga panahon o araw, wala na akong nakitang Trillanes. Kaya hindi yung totoo. Wala ko doon si Senator Trillanes. So, marami ako nakaharap ng mga lawyers ng ibang complainants. Hindi ko na lang sasabihin. Nagkaroon kami ng mga pag-uusap kasi nga tinatanong nila kung interesadong mag-testify. May mga lawyers na nag-link sa akin paano kami mapukontak ng ICC. Ito yung sinasabi na binigyan kami security detail. Hindi yung totoo talaga yun. Malaking kasinungalingan mo yun. Tinukoy noon ni Duterte na pinakamalaking drug lord sa Eastern Visayas ang mag-amang Espinosa. Tumakas pa Abu Dhabi si Espinosa at naaresto ng October 2016, habang sumuko naman ang kanyang ama. Dito nagpresentang abogado si Maligod. Surrender yung aking daddy kasi sa drugs ba na operation. Makaraan ng isang buwan, napatay ang kanyang ama sa loob ng selda sa isang operasyon ng CIDG Region 8 dahil nanlaban di umano ang ama niya habang isinisilbi ang isang search warrant. Klarong-klaro naman talaga na plinano ng maigi para mapatay siya doon sa loob ng kulungan. Nadismiss na ang ilan sa mga kaso ni Espinosa dahil sa kakulangan ng ebidensya at ngayon naninilbihan siya bilang alkalde ng Albuera. Aniya, handa siya kung sakaling ipatawag na ng ICC. Ako si Maan Makapagal ng Kita niyo, mga kababayan? Diba? Yan, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, darating ang panahon na lahat ng yan may kakanta dyan. Tignan nyo si Kerwin Espinosa. Dati, diniin si Dilima, kumampi kay Digong. Ending, sinabi niya, pinilit lang daw siya ni Bato na idiin si Dilima. Tapos ngayon, tignan nyo, bumaliktad na. Maghihiganti na siya, patay si Digong. Hinihintay lang ni Kerwin Espinosa na kunin siyang witness ng ICC para kay Digong. So, sa madaling salita, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, delikado kasi talaga itong mga 18 Marines. Si Kerwin Espinosa nga, kung hindi naging mayor yan, tagal na patayan. Ba? Si Kerwin Espinosa, kung hindi ginamit bilang witness yan laban kay Dilima, patay na yan. Kaya hindi nila pinatay si Kerwin, kasi kung pinatay si Kerwin, lalaya si Dilima. Ganun lang yan eh. Kaya si Kerwin, hindi pinatay ni Bato doon sa tukhang-tukhang, yung tatay niya lang. Kasi di ba tumakas siya ng Abu Dhabi? Ang sabi, pag hindi ka umuwi, patayin namin tatay mo. Umuwi siya. Ayun, patay nga. Ngayon, pangalawa, bubuhayin ka namin, ikaw mag-witness kay Dilima, idiin mo, sabihin mo, drug lord si Dilima. So, diniin niya, buhay siya. So, habang tumatagal, nakakulong si Dilima, bumaba sa pwesto si Digong, wala ng power si Bato ngayon. Kasi senador na, hindi na PNP chief. So, ang nangyari, lumabas si Kerwin, binawi niya lahat ng kanyang mga pagsabi kay Dilima, nag-recant, so, lumaya si Dilima, buhay si Kerwin, tumakbong mayor, nanalo. Ngayon, maghihiganti na siya. Didiin na si Digong doon sa ICC. Hindi talaga makauwi ang lolo ninyo. Kasi sabi nga ni Kerwin, naghihintay na lang daw siya na ipatawag sa ICC. Di ba? Ay, nako. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ganyan talaga. Isipin yung mabuti, yung mga Marines na yan. Darating ang araw niyan, kung sino ang nasa likod nila, tapos hindi manalo ang nasa likod nila, kung halimbawa politiko, tapos hindi manalo, tapos wala ng power, lalantad lahat yan kasi wala ng power. Tingnan, sabi nga ni Trillanes kay Kerwin Espinosa, ipakita ko sa inyo iparinig ko sa inyo. Ito iparinig ko sa inyo mga kababayan. Ito. Trillanes Kerwin Espinosa. Anong advice ni Trillanes kay Kerwin Espinosa? Ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon,
babago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Final message ko po kay Mr. Kerwin Espinosa. May God forgive you for all your sins, and may God forgive you for all your lies about me. And I forgive you. Patawarin niyo po ako na nadala sa na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman, ma'am. Tapos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong buhat o sala o kalambigitan sa droga o kung sa imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mangayo ko nimo masaylo sa akong gibuhat kay na-pressure yagid ko, ma'am. Alam mo, Kerwin, ito lang sasabihin ko sa inyo lahat. Pag nagpalit ng administrasyon, babago rin yung statement nyo. Huwag nyo kasing iisipin na yung mga nakapwesto ngayon ay habang buhay nakaupo dyan. Okay? Yun lang ang tatandaan mo. Final message ko po kay Mr. Di ba? Ang talino ni Trillanes. Huwag mong isipin, kaya ka natatakot, diniin mo si Dilima kasi tinakot ka kasi presidente pa si Digong. Pag bumaba sa pwesto yan si Digong, baka magbago statement mo. Nagbago nga yung statement. Asaan ngayon? Nakakulong si Digong, lumakas loob ni Kerwin. Kaya itong 18 Marines, sipin yung mabuti. Ngayon, ganyan kayo kasi nasa power pa yung nasa likod ninyo. Pagbaba or hindi manalo yung nasa likod ninyo, baka mag-iba din statement ninyo at baka biglang kampi niyo kay Trillanes. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. Diba? So yun po yun, ha? Mga kababayan, yung ating reactiones, no? Sa mga oras na ito, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at magkita po tayo ulit. Maya-maya lang, mga 10 minutes siguro o 20 minutes, live tayo ulit. Yeah? So maraming salamat. Hindi ko po kayo maisa-isa. Huwag niyo pong kalimutan mag-like. Like po, mga kababayan. Share and subscribe. Thank you. God bless.